Pagkatapos uminom, nawalan ako ng malay kasama ang campus bell. Nag-aalala ako kung paano mananagot, pero direkta niyang iniabot sa akin ang rehistro ng pamilya. Magpakasal tayo. At sa hating gabi, sumandal siya sa aking tainga, ngumingiti, inamoy ako, at sinabi, "Sa wakas ikaw ay akin." Bigla mong napagtanto. Teka, baka naman na-set up ako niya? Nahihilo ang ulo ko. Umiikot ako. Dahan-dahang iminulat ang mga mata, tapos biglang bumungad ang isang pares ng mga mata. Bigla akong nagising sa takot. Gising ka na. Si Suwan Kin ay naka-underwear lang, innocent ang mga mata at medyo nakakaawa. Diretso ang tingin sa akin. Para kumulo ang utak ko, nagulo ng husto. Bigla kong hinila ang kumot na pagtanto kong hubad ako. Tapos tumingin kay Suwan Kin. May mga marka ng halik sa kanyang leg. Noon ko lang naalala ng dahan-dahan. Kahapon, class reunion. Lasing kami pareho. Sinabi ni Suwan Kin na malapit lang ang bahay niya, pinapasundo ako sa kanya. Pero ano nangyari? Paano napunta sa kama? Ako. Hawak ko ang sumasakit kong ulo, hindi makapagsalita ng maayos. Pasensya. Nawalan ako ng malay kahapon, wala akong matandaan. Pagkasabi ko noon, napagtanto ko na ang salitang iyon ay madaling mamisinterpret. Mabilis akong nagwasiwas ng kamay para magpaliwanag. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi ko gustong umiwas sa responsibilidad. Alam ko. Pinisil ni Suwan Kin ang labi, ibinaba ang mga mata, malinaw ang boses. Lasing din ako kahapon. Pareho tayong pumayag, pero ito ang una kong pagkakataon. Huminto siya doon, parang may sasabihin pa. Nagduda ako. Dalagang 25 taong gulang, maganda ang katawan. Sinasabing una, sobrang hindi ka panipaniwala. Maliban kung talagang nag-ipon siya para sa taong gusto niya. Nag-ingat ng pagkabirhen. Pero sinabi niya ito sa akin, gusto ba niyang magbayad ako? Pero kung maglalabas ako ng pera, parang itinuring ko siyang tulad ng mga ganoon. Nakakasakit naman. Habang nag-iisip ako kung paano sasagot, biglang inilapag ni Suwan Kin ang kamay niya sa akin. Ang mapupungay at parang tubig na mga mata ay nakatitig sa akin, nanginginig ang puso ko. Magpakasal tayo. Susubukan kong maging mabuting asawa. Noong Lunes, nakuha ko ang sertipiko ng kasal ng walang malay. Ang kabilang panig ay ang campus bell noong kolehiyo na hindi ko maabot. Nag-leave ako ng ilang araw. Tumingin ako kay Suwan Kin sa tabi ko, parang hindi totoo. Kahit na sobrang bigla ang kasal. Pero at least legal na mag-asawa na tayo. Kung gusto mo, pumunta tayo sa ibang lugar para magpahinga. Ibig mong sabihin, honeymoon. Kinagat ni Suwan Kin ang labi, kumikislap ang mga mata habang nagtatanong. Kung hindi mo gusto, Eddie, gusto ko. Gusto ko. Mabilis siyang tumango, inilapag ang kamay sa braso ko. Ang kanyang dibdib ay dumikit sa braso ko, malambot na parang bulak. Hindi pa ako sanay sa tawag na asawa. Sa biglaang pagiging aktibo niya, lalo akong nataranta. Napaubo na lang ako. Para itago ang hiya sa mukha ko. Pero parang na-misinterpret si Suwan Kin. Ibinaba niya ang ulo. Bumaba bigla ang tono niya, may kaunting hinanakit. Masama bang tawagin kitang asawa? Pasensya, nakalimutan ko na ginagawa mo lang ito dahil sa responsibilidad. Hindi. Wala. Mabilis akong umiling, takot na mag-isip siya ng iba. Kung gusto mo itawag iyon. Sige, tawagin mo. Nang marinig iyon ni Suwan Kin, bigla siyang nagtaas ng ulo. Ngumiti siya ng matamis sa akin. Sige, magpalitan tayo. Ha! Napaistol ako. Kumakatok ang puso ko. Ito ba ang iniisip ko? Baka naman masyado akong nag-iisip. Kung mali ang pagkakaintindi ko, nakakahiya. Si Suwan Kin ay nakatitig lang sa akin nang hindi gumagalaw. Nang makita niyang hindi ako sumagot, lalong lumungkot ang mga mata. Pasensya. Masyado akong nagmalaki. Tama nga ang kasal na walang pagmamahal. Hindi dapat umasa ng sobra. Huwag mong sabihin iyan. Mabilis kong itinaas ang kamay para pigilan siya. Bumuntong hininga sa loob. Tama nga, sobra akong nag-isip. Tumigil sa pagsasalita si Suwan Kin. Ngumiti ulit. Kinamot ko ang ulo ko, huminga ng malalim. Inabot ko siya at niyakap. Asawa. Nagsimula na kami ni Suwan Kin sa honeymoon trip. Sa unang araw ng biyahe, para siyang na-injection ng dugo ng manok, hinila ako sa isa't isang lugar. Sobrang lakas ng enerhiya. Napaisip ako, ang lakas ng mga babae ngayon. Ganyan na ba sila kagaling? Ako na lalaki halos hindi na makasabay. Gabi na bumalik sa hotel. Pagod na pagod ako at diretsong nahiga sa kama. Ayaw na gumalaw, pero si Suwan Kin ay masigla pa. Inaayos ko ang mga binili ko kanina, wala akong nakikitang pagod. Hindi ka ba pagod? Ngumiti ako at tinanong siya, may pagod na sa boses ko. Ayos lang naman. Kaya ko pang gumalaw. Binuksan ni Suwan Kin ang maleta at inilabas ang mga damit na papalitan. Bigla siyang tumingin sa akin, may pagbibiro sa mga mata. Tinatanong mo kung pagod ako.
Gusto mo ba ng... Yun, kakainom ko lang ng coke na nasa bibig ko. Muntik nang sumabog, mabilis kong nilunok lahat, pero nauwi sa ubo na sunod-sunod. Lumapit si Suwan Kin at tinapik-tapik ang likod ko, nakangiting nag-encourage. Ang sabi ko ay maglakad-lakad. Saan ba pumunta ang isip mo? Maglakad-lakad, maglakad-lakad. Nahiya ako hanggang sa namula ang tenga ko, mabilis kong sinundan ang usapan. Kung gusto mong maglakad-lakad, sasamahan kita. Hindi na, intentional na kinuha ni Suwan Kin ang kanyang lace na bra at iniling-iling, may ngiti sa mata. Bigla akong nakaramdam ng pagod. Gusto nang maligo at magpahinga ng maaga. Ang tunog ng tubig sa banyo ay patuloy na umaagos. Nakaupo ako sa kama, parang may tinik na pumipigas sa akin. Sa totoo lang, kami ni Suwan Kin ay kasal na, kahit anong gawin ay legal. Pero sa puso ko, may kakaibang kahihiyan. Siguro dahil ang babaeng ito sa harap ko ay ang crush ko noong college, ang campus beauty. Ngayon ay kasama ko sa isang kwarto, parang ako'y natatakot at nag-aalala. O baka dahil siya ang masyadong proactive, kaya hindi ko alam kung paano haharapin. Tumigil na ang tunog ng shower. Lumabas si Suwan Kin na naka-semi-transparent na eye-silk nightgown. Ang balat ay kumikinang sa ilaw. Ako maliligo na ako. Mabilis akong tumayo, gusto kong umiwas sa malagkit na kapaligiran. Sandali lang. Hinawakan ni Suwan Kin ang kamay ko, may pag-aalinlangan sa boses. Hindi ko mailapat ang hook ng bra ko. Pwede mo ba akong tulungang iayos? Habang sinasabi niya ay ayusin ang nightgown. Ano? Nagulat ako, para akong nablangko ang utak. Bago pa ako makareact, binitawan ni Suwan Kin ang kamay ko, naging malungkot ang boses. Tama nga, lumampas ako. Alam kong hindi tayo totoong nagmamahalan. Kung ayaw mong tumulong, okay lang. Hindi kita masisisi. Tiningnan ko ang kanyang malungkot na mukha, may kirot sa puso ko. Ganito ba talaga palagi ang ugali ni Suwan Kin? Madaling mag-isip ng marami. Halos nakapikit ako. Nagmamadali kong tinulungan siyang iayos ang hook. Nang babalik na ako sa banyo, biglang tumunog ang cellphone ko. Malapit si Suwan Kin, iniabot niya sa akin ang cellphone. Tiningnan ko ang screen, ang nakalagay na pangalan. Jayang Ruotong, girlfriend ko. Mali. Sa totoo lang, ex-girlfriend. Ngayon naaalala ko. Noong nagde-date kami ni Jayang Ruotong, para akong tangang nagbayad ng lahat. Sa totoo lang, si Jayang Ruotong ay hindi normal na tao na pwedeng ligawan. Noong kasama ko siya, kaliwa ang kamay niya ay hawak ang childhood friend, kanan ay yakap ang kuya. Ako naman, parang walang kwentang asawa, ang ulo ko ay parang lunti ang damo na. Sa anniversary ng relasyon namin, iniwan niya ako, pumunta sa birthday ng childhood friend niya. Nagkasakit ako at nakahiga sa kama. Siya naman, kasama ang tinatawag niyang kuya, sa bar ay naglalandian. Ang tingin nila ay parang may sinulid. Ngayon, nakipag-break na ako sa kanya. Ilang araw lang na walang komunikasyon, biglang bumalik siya sa akin. Hindi ba siya nababagot? Ano pa ba? Hindi na ako nag-isip, diretsong pinatay ang tawag. Hindi mo sasagutin? Nakatayo si Suwan Kin sa tabi, mahinang tanong. Hindi na kailangan. Walang emosyon ang boses ko. Walang kahit anong alon sa puso ko. Paglabas ko mula sa pagligo, iniisip ko pa kung paano makikisama kay Suwan Kin. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko ng tulog siya. Nakahinga ako ng maluwag. Dahan-dahan akong lumapit, tinakpan ko siya ng kumot. Ang totoo, sobrang pagod kami sa maghapon. Hindi na ako nag-isip pa, diretso na akong natulog. Sa pagitan ng gising at tulog, bigla kong narinig na may tumatawag sa pangalan ko. Pagkatapos, isang mainit na kamay ang marahang humaplos sa mata ko. Dahan-dahang dumulas sa ilong, sa wakas ay huminto sa labi. Pagkatapos, yumuko si Suwan Kin at hinalikan ako, mahina ang boses na parang panaginip. Ling Chen, sa wakas ay akin ka na. Sa kabilang dako, sa opisina ng si. Inihagis ni Jayang Ruotong ang telepono sa sahig ng may inis, agad na nagkadurog-durog ang screen. Ano na naman, binibini? Bakit ganyan kalaki ang galit mo? Pumasok ang kaibigan ni Jayang Ruotong at pinulot ang basag na telepono, itinapon ito sa basurahan. May pagniwi sa mukha. Hindi ka ba matutulog sa ganitong oras ng gabi? Matigas ang tono ni Jayang Ruotong. Hindi ba dahil hindi sinasagot ni Ling Chen ang tawag mo? Ginising mo ako sa kalaliman ng gabi para lang panoorin kang magwala? Jayang Ruotong. Sobra ka na yata. Wala siyang gana makipag-argumento, sumandal na lang sa upuan. Mahigpit na nakakunot ang noo, tila may iniisip. Makalipas ang ilang sandali, ay nagsalita siya. Hindi naman ako pinapatayan ang tawag ni Ling Chen. Bakit nag-iisip ka ng ganyan? Baka busy siya ngayon, payo ng kaibigan. 11:00 na ng gabi. Sino bang nagtatrabaho sa ganitong oras? Naghahanda ba para sa kama? Nagalit si Jayang Ruotong sa sarili niyang sinabi. Lalo pang umitim ang mukha niya. Ano ba ang iginigit mo? May bahid ng
Pag-aalala sa sariling boses na hindi niya namamalayan. Hindi kanya sinagot, di ikaw na lang ang gumawa ng paraan para hanapin siya. Walang hirap na sabi ng kaibigan. Bakit ako lalapit? Agad na sumimangot si Jayang Ruotong. Hindi naman ako ang may kasalanan. Bakit ako ang kailangan unang makipagkompromiso? Para bigyan siya ng karangalan? Parang ako pa ang may pakialam sa kanya. Hindi niya sinagot ang tawag ko, kung may kakayahan siya, wag na siyang sumagot ng tuluyan. Binibining mainit ang ulo, di putulin na lang ang lahat sa kanya. Sumabay ang kaibigan sa kanyang sinabi. Pero sandaling tumigil si Jayang Ruotong at mahinang nagtanong. Paano kung hindi na talaga niya sasagutin ang tawag ko? Naubusan ng sasabihin ang kaibigan. Tahimik na ilang sandali sa kaseryosong nagsalita. Jayang Ruotong, maaaring hindi maganda ang sasabihin ko, pero sinasabi ko ito dahil itinuturing kitang kapatid. Tigilan mo ang walang kwentang usapan. Naupos na sabi ni Jayang Ruotong. Jayang Ruotong, hindi kaya ikaw ang may problema? Ano ang sinabi mo? Biglang nagalit si Jayang Ruotong. Huwag kang magalit. Mabilis na nagpaliwanag ang kaibigan. Kanina gusto mong tumawag si Ling Chen. Tapos ngayon nahihiya ka namang hanapin siya. Saan ka naman nakakita ng ganitong magmahal? Natahimik si Jayang Ruotong, walang masabi. Makinig ka sa akin, ang pag-ibig ay dapat ipaglaban. Hindi obra ang estilo mong sihi na mapagmataas. Kung gusto mo talagang makipagayos sa kanya, linawin mo na ang lahat. Naiintindihan mo ba? Hindi. Wala akong kasalanan. Siya ang may kasalanan, dapat siya ang lumapit at humingi ng tawad sa akin. Matigas pa rin ang ulo ni Jayang Ruotong. Suko na ako sa iyo. Napabuntong hininga ang kaibigan ng walang magawa. Tapos na ang ilang araw na pahinga. Tapos na rin ang honeymoon. Pagbalik lang sa kumpanya, tumunog na naman ang telepono. Si Jayang Ruotong na naman ang pamilyar na pangalan. Nagpasya na lang akong i-block ang numero niya para hindi na siya makagambala. Matapos ang isang araw ng trabaho, bumaba ako para umuwi at nakita ko si Suwan Kin na naghihintay sa akin sa harap ng kumpanya. Nakita ito ng ilang kasamahan at biniro ako. Ling Chen, mahal mo talaga ang asawa mo. Umiti ako ng hiya-hiya at binati ang mga kasamahan. Tumuwo ako papunta kay Suwan Kin. Nang makita ako, agad siyang umiti ng maningning. Iniabot niya ang kamay para kunin ang aking briefcase. Pagod ka na ba? Umuwi na tayo at kumain. Natigilan ako at nagtanong ng may pag-aalinlangan. Sa bahay ba natin o sa bahay mo? Napangiti si Suwan Kin, natatakpan ang bibig, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Siyempre sa ating bahay. Sa ating bahay, hindi ko pa lubos na maintindihan ang ibig sabihin ni Suwan Kin. Malapit lang ay may lumapit na tao, pamilyar ang katawan at mukha. Si Jayang Ruotong. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Kunot ang noo ni Jayang Ruotong. Parang nagtatanong ang tono. Tapos na tayo, sinabi ko na. Kaibigan lang sila, tumigil ka na sa kakagulo. Sumama ka sa akin. Habang nagsasalita si Jayang Ruotong, hinawakan niya ang braso ko para hilahin ako palayo. Binibini, hindi magandang mag-away-away sa harap ng maraming tao. Agad na humarang si Suwan Kin sa harap ko. Mahinahon ang tono pero walang pag-aalinlangan. Ako ang kasintahan ni Ling Chen. May karapatan ka bang sumingit sa usapan namin? Ano ka ba? Galit na sigaw ni Jayang Ruotong. Sumimangot ng bahagya si Suwan Kin at sa sumunod na segundo ay nagkunwaring mahina, sumandal sa aking dibdib. Tama ang ate, ikaw ang dating kasintahan ni Ling Chen. Kahit nandaya ka na, ay may kapal ka pa ring mukha na bumalik at makipag-ayos. Hindi tulad ko, isa lang akong ordinaryong asawa niya, di ba? Ano bang sinasabi mo? Namumula sa galit si Jayang Ruotong, halos hampasin na ng takong ang mukha ni Suwan Kin. Totoo naman, simula bata hanggang ngayon, puro swerte ang dala ng buhay niya. Lahat ng gusto niya ay nakukuha. Kailan pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan? Pero sa kabila ng galit, medyo natauhan siya. Puno ng paghamak na tumingin kay Suwan Kin. Sabi mo ikaw ang asawa niya? Alam mo ba? Si Ling Chen ang humabol sa akin ng 3 taon bago niya ako nakuha. Sunod-sunuran siya sa akin, walang sinasabing hindi. Mahal niya ako, ito ang alam ng lahat, binibini. Kung mag-iimbento ka naman ng kwento, sana naman maging kapanipaniwala. Sabi mo mag-asawa kayo, sino ba ang maniniwala? Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Jayang Ruotong sa akin, may bahid ng pagmamataas ang boses. Ling Chen, wala nang saysay ang ginagawa mo. Ilang araw lang naman akong sumama kay Gao Ming. Wala naman kaming ginagawa, nasaktan ka ba ng sobra? Hanggang ngayon nagtatampo ka pa? Nag-imbento ka pa ng kasal para lokohin ako. Gusto mo akong inggitin? Ang childish mo naman. Muntik na akong matawa sa sobrang inis. Ano ba itong napakalaking biro? Ilang araw lang na sumama kay Gao Ming. Teka, kayo, sa bahay namin, sa maliit na batya na singlaki ng palad, lalaki at babae na naka-swimsuit.
Naupo kayo ng sunod-sunod, nagdikit-dikit ang balat, ito pa ang tatawaging walang ginagawa. Kung hindi ako umuwi ng biglaan dahil sa trabaho, sigurado bang may gagawin na kayo? Ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi nangangahulugang mas mababa ako sa iyo. Mariin kong tinititigan si Jayang Ruotong. Malamig ang boses. Mataas ka ba? Magaling ka ba? Kailangan ko bang mag-imbento ng kasinungalingan para inggitin ka? Kailangan pa ba kitang habulin? Mas mahina ba ako sa iyo? Jayang Ruotong, huwag mong kalimutan, hiwalay na tayo. Ngayon, hindi ako ang nangulit sa iyo, ikaw ang nagpupumilit na makipagbalikan sa akin. Galit na itinuro ako ni Jayang Ruotong. Nanginginig ang kamay. Mag-isip ka ng mabuti. Pagkasabi ni Jayang Ruotong. Pihong lumabas, galit na umalis. Pagkatapos ng gulo kay Jayang Ruotong, para akong lumunok ng tae. Nakakadiri. Matapos ang palabas, dinala ako ni Suwankin sa isang marangyang subdivision. Ito ang sikat na lugar para sa mayayaman. Gusto mo ba? Nakangiti niyang tanong sa akin. Ito ang bahay natin. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Tumango si Suwankin, mahinahon ang ngiti. Regalo ko ito sa iyo para sa ating kasal. Sandali, hayaan mo akong mag-isip. Medyo nahihirapan akong unawain. Hindi ba't dahil sa aksidente lang kami nagpakasal ni Suwankin? Ang bigat ng regalong ito, hindi mukhang basta-basta lang inihanda. Sa harap ng ganitong kamahalan, hindi ko alam kung paano tutugon kaya nagbiro na lang ako. Ang laki ng regalong ito. Parang may hinala na ako na matagal mo na akong lihim na iniibig. Umiti lang si Suwankin. Walang sinabi. Sa gabi, nakahiga kami sa kama. Tanging ang ilaw ng dekorasyon sa tabi ng kama ang nagbibigay ng mahinang liwanag. Biglang sumiksik si Suwankin sa aking mga bisig. Ibinaon ang ulo sa aking dibdib. Napatigil ako, hindi alam kung paano siya yakapin. Sumandali siyang kumuskos sa aking mga bisig at mahinang nagtanong. Ang pagdating ko ba? Nakagambala ba sa iyong buhay? Siyempre hindi, mabilis akong sumagot. Marahan kong inilapag ang aking kamay sa kanyang likod. Nagtanong ulit siya, kay Jayang Ruotong. May nararamdaman ka pa ba? Wala na, tiyak ang sagot ko. Kay Jayang Ruotong, naiwan na lamang ang pagkasuklam. Mabuti naman. Sumiksik ulit si Suwankin sa aking mga bisig, hinigpitan ang yakap. Ling Chen, sana ay lagi kang mag-ingat sa akin. Walang pasok sa weekend pagkatapos kumain ng almusal. May kumatok sa pinto. Pagbukas ko, may isang binata na may dilaw na buhok. At isang mag-asawang mukhang mababait. Tatay, nanay, bakit kayo nandito? Nagulat si Suwankin nang makita sila. Napabulalas siya sa gulat. Tatay, nanay. Natulala rin ako. Ito ang mga magulang ni Suwankin. Masayang umiti ang mag-asawa. Hinawakan ang aking kamay at pinaupo sa sofa. Si Yaoling kasama si Wankin. Maayos ba ang pamumuhay? Nagkakasundo ba kayo? Pagkatapos, sumigaw sila sa pinto. Muyang, hugasan ang prutas. Ibigay sa aking manugang. Ang binatang may dilaw na buhok, malamang ay si Sumuyang, ang kapatid ni Suwankin. Sumimangot siya habang binubuksan ang fruit basket at nagreklamo, hay naku. May asawa na't nakalimot sa anak, ngumiti si Suwankin at sinaway siya ng ilang salita. Kinuha ang prutas, ako na, maupo ka na rin. Kinuha ni Sumuyang ang fruit plate at umupo sa tabi ko, mataman akong tinitigan. Naguguluhan ako sa titig niya kaya ngumiti na lang ako ng formal. Bigla siyang nagsalita, nakuha ka pala talaga ng ate ko. Natigilan ako at napaisip, ano ba ang nagawa ko para suyuin ako ng campus beauty? Wala akong karapatang makuha siya. Bakit niya susunduin ang isang ordinaryong empleyado? Hindi naman ako hinabol niya. Medyo nahihiya ako, mahaba ang kwento nito. Kinuha ni Sumuyang ang mansana sa coffee table. Pinunasan ito ng damit at nilagay sa bibig, malabo ang sinabi, sa tingin ko di. Plano niya na to noon pa. Narinig ito ni Suwankin nang dumating siya na may dalang fruit plate. Umubo siya ng 2 beses, Sumuyang, sa bahay hindi ka ganito kadaldal. Hindi ko na pinansin ang sinabi ni Sumuyang, akala ko ay biro lang. Matagal kaming nag-usap ng mag-asawa. Bigla, tinapik ng nanay ni Suwankin ang balikat ko at tumawa, Xiao Chen, balak ba ninyo ni Wankin magkaana? Gaano karami? Kailan? Nalito ako sa tanong. Noong nagkasundo kaming magpakasal. Hindi ko naisip to, at saka kung pag-uusapan. Hindi pa kami masyadong magkakilala ni Suwankin. Mabilis akong tumingin kay Suwankin, sinubukan kong maging malapit. Mahal, ilan ba ang balak natin? Tila natuwa si Suwankin sa tawag na mahal. Pumiti siya ng mas matamis kaysa dati, ano sa tingin mo? Hindi rin naman nagpumilit ang mag-asawa. Nang walang sagot, nagpalit na lang sila ng usapan. Nag-usap pa kami saglit, inalok ko silang mananghalian pero tumanggi sila. Ayaw daw nilang istorbohin ang two-world namin ni Suwankin. At hinila nila palabas si Sumuyang na naglalaro ng Mobile Legends.
Habang kumakain ng tanghalian, biglang sabi ni Suwankin, ilang araw na tayong kasal. Bukas, bisitahin natin ang mga magulang mo. Nag-isip ako. Sa tingin ko, dapat nating gawin yon. Pumayag ako. Umiti si Suwankin at inabot sa akin ang isang mangkok ng corn at rib soup. Ang mga magulang ko ay karaniwang mahigpit, hindi ko inaasahan na pupunta sila ngayon. Wala yan, okay lang, iisa na tayong pamilya. Kinuha ko ang sopas, mainit ang pakiramdam. Sa kalagitnaan ng pagkain. Biglang tumingin si Suwankin sa akin at nagtanong, yung sinabi ng mga magulang ko kanina, naisip mo na ba? Ano iyon? Hindi ko pa rin maintindihan. Magkaanak. Ay, mabilis akong kumain ng isang malaking subo para itago ang hiya. Eto di. Kung magpapatuloy ito, baka makuha na si Ling Chen ng iba. Umiti si Jayang Ruotong nang may pag-aalinlangan. Paano siya makuha ng iba? Mahal na mahal niya ako, hindi niya ako malilimutan. At saka, ilang beses na tayong nag-break at nagkabalikan, lagi siyang lumalapit para makipag-ayos. Hintayin mo, hindi siya mabubuhay kung wala ako. Sa ilang araw, kapag naisip niya tiyak na lalapit siya sa akin na nakangiti para makipag-ayos. Hindi kita maintindihan, nainis ang kaibigan. Siya ang lalaki mo. Kung mahal mo siya, huwag mo nang guluhin. Hindi ba mas mabuting ikaw na lang ang kumilos? O gusto mo bang hintayin na pakasalan siya ng babaeng iyon at magsama? Di masaya ka na? Imposible, hindi niya kailanman pakakasalan ang babaeng iyon. Jayang Ruotong, baka kailangan mong humingi ng tawad kay Ling Chen. Ang breakup niya ngayon ay hindi parang biro. Nakita ko siya noong isang araw kasama ang isang babae na namimili sa supermarket. Baka nagsasama na sila. Ang tinig na may pagmamalasakit mula kay Jayang Ruotong, baka kailangan mong humingi ng tawad kay Ling Chen. Ang paghihiwalay na ito ni Ling Chen ay tila hindi peke. Noong isang araw, nakita ko siya. Kasama ang isang babae na mimili sa palengke. Baka nagsasama na nga sila. Kung magpapatuloy ito, baka makuha na ng iba si Ling Chen. Pumisi si Jayang Ruotong nang may paghamak. Paano siya makuha ng iba? Masyado niya akong mahal, hindi niya ako makalimutan. At saka, ilang beses na tayong naghiwalay at nagbalikan, hindi ba siya lagi ang lumalapit para makipag-ayos? Tingnan mo, hindi niya ako kayang iwan. Ilang araw lang kapag natauhan na siya. Tiyak na lalapit siya sa akin na parang aso para makipagbati. Hindi kita maintindihan, sabi ng kaibigan na nainis. Siya ang lalaki mo. Kung mahal mo talaga siya, huwag ka nang magpakatanga. Hindi ba mas mabuting ikaw na lang ang kumilos? Kailangan pa bang hintayin na pakasalan siya ng babaeng iyon at matulog sila? Saka ka lang ba masisiyahan? Paano mangyayari iyon? Hindi niya pakakasalan ang babaeng iyon. Tiyak na galit si Jayang Ruotong. Ang sinabi niya dati tungkol sa kasal ay panloloko lamang sa akin. Kahit para pagselosin ako, hindi siya makikipagtalik sa babaeng iyon. Sa puso niya, ako lang. Jayang Ruotong, bilang kaibigan, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Ikaw na ang bahala. Pagkatapos ibaba ang tawag, tumingin si Jayang Ruotong sa mga dokumento sa mesa. Pakiramdam niya ay sasabog ang ulo niya sa sakit. Dapat sana ay puno siya ng kumpiyansa, siguradong si Ling Chen ay para lamang sa kanya. Ngunit naaalala niya noong nagkita sila, gaano ka-close si Ling Chen sa babaeng estranghero, kaya bigla siyang nagalit at nabahala. Si Jayang Ruotong ay nakatitig sa labas ng bintana, tahimik na inaaliw ang sarili, okay lang. Hindi magugustuhan ni Ling Chen ang iba. Kung kinakailangan, pupunta siya kay Ling Chen at mag-uusap sila ng diretsyo. Hindi na siya hihingi ng tawad, hindi na rin siya magagalit. Tiyak na iiwan ni Ling Chen ang babaeng iyon. Para aliwin siya. Tama, bukas pupunta siya sa bahay ng mga magulang ni Ling Chen para makipag-ayos. Kinabukasan, nag-empak kami ni Suwankin at pumunta sa bahay ng aking mga magulang. Pagdating namin, inilabas ni Suwankin ang lahat ng regalo mula sa kotse. Nang makita ang aking mga magulang, masayang tumawag siya ng inay, itay. Matagal bago naintindihan ng aking mga magulang. Ang manugang, sabi ni Suwankin na nakangiti at tumango. Lumapit ang aking ina. Inabot niya at hinampas ang ulo ko. Buwisit na bata, matagal ko nang sinasabi sa iyo na dapat mong palitan si Jayang Ruotong. Ngayon pinalitan mo si Wankin, mabuti, napakabuti. Ma, mag-ingat ka. Mabilis akong umubo ng 2 beses. Huwag mong banggitin si Jayang Ruotong sa harap ni Wankin. Noon lang napagtanto ng aking ina na nagkamali siya. Agad niyang mainit na inanyayahan si Suwankin sa loob. Pagkapasok, hinawakan ng aking ina si Suwankin at sunod-sunod na nagtanong. Wankin, kailan mo nakilala si Xiao Cheng? Magkasama na ba kayo ngayon? Kailan kayo balak magpakasal? Napakabilis ng tanong niya, kahit ang aking ama na walang pakialam. Ay naisip na hindi nararapat. Mabilis niyang hinila ang aking ina sa isang tabi. Kagagaling lang ng mga bata para bisitahin tayo.
Nagtatanong ka na agad tungkol sa kasal at ang dami pa. Hindi ba ito nagpapahirap kay Wankin? Ngunit pumiti si Su Wankin, lumapit at inalalayan ang aking ama papunta sa sopa. Itay, kami ni Xiao Cheng ay kasal na. Ang aking mga magulang ay tuluyang natigilan. Laolin, ano ang sinabi ni Wankin? Tinawakan ng aking ina ang braso ng aking ama. Hindi makapaniwala, parang sinabi niyang kasal na sila. Medyo hindi sigurado ang aking ama. Matagal bago sila natauhan. Kinila nila ako at si Su Wankin at nagtanong ng matagal. Nang malaman ang totoo, tuwang-tuwa ang matatandang mag-asawa. Agad silang nag-usap kung paano gagawin ang kasal. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Ang aking ama ang nagbukas. Ngunit ang dumating ay si Jayang Ruotong. Siya ay nakasuot ng magarang damit at ang pabango niya ay napakalakas na nakakasulasok. May dala siyang ilang regalo. Nang makita ang aking mga magulang, agad siyang umiti ng pilit. Inay, itay, binisita ko kayo. Ang aking mga magulang ay hindi talaga nagustuhan si Jayang Ruotong. Noong una, kami ni Jayang Ruotong ay magkasintahan ng mahigit 1 taon. Plano kong dalhin siya para makilala ang aking mga magulang at gusto ko ring tuluyan siyang humiwalay sa dalawa niyang lalaking kaibigan. Upang ituon ang pansin sa aming kinabukasan, ngunit ang pag-ugali ni Jayang Ruotong sa bahay ng aking mga magulang noong araw na iyon ay lubhang nakakadismaya. Bago umalis, ibinigay ng aking ina kay Jayang Ruotong ang mga lokal na produktong espesyal na inihanda ng lola para sa kanya. Ngunit hindi man lang tumingin, itinapon ito diretso sa basurahan at nandidiring sinabi, "Hindi ito malinis, mga produktong walang tatak. Huwag na kayong kumain ng mga bagay na ito." Wala nang magawa ang aking ina, kaya nagbigay na lang ng pera. Ngunit tumanggi si Jayang Ruotong na tanggapin ito. Sa una, akala ng aking mga magulang na siya ay mabait. Matagal silang nangumbinsi, ngunit sinabi niya nang may paghamak. Ang perang ito ay kulubot, napakarumi, pwede nang maging petri dish ng bakterya. Maya-maya, kinausap ko siya ng seryoso, ngunit walang pakialam niyang sinabi, "Ling Chen, sasabihin ko sa iyo ng malinaw. Ayaw ko talaga ng matatanda sa bahay. Kung mahal mo talaga ako at gusto mo akong pakasalan, huwag ka nang makipag-ugnayan sa iyong mga magulang." Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang babaeng ito sa harap ko, ito ba ang taong matagal ko nang gusto? Tanong ko pabalik sa kanya. Ang iyong mga magulang, hindi ka rin ba makikipag-ugnayan sa kanila? Iba ang aking mga magulang sa iyong mga magulang. Sabi niya ng parang natural lang. Umiti ako ng pilit at umurong ng 2 hakbang. Lubos na lumamig ang aking puso. Kaya para lang sa aking mga magulang, tama ba? Huwag mong sabihin ng masakit. Anong ibig sabihin ng para sa? Sinasabi ko lang ang totoo, walang pakialam na sabi ni Jayang Ruotong. Tiyak na madudumi ang matatanda kapag tumanda na ang iyong mga magulang at hindi na sila makapag-alaga sa sarili. Sino ang mag-aalaga sa kanila? Ako ba? Bukod pa, ang mga matatanda ay masyadong madaldal. Hindi ko kaya. Dati sa relasyon, paulit-ulit akong nagpatalo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na kayang kumbinsihin ang sarili ko na magpabaya. Ang kanyang pag-alipusta sa aking mga magulang. Kasama pa ang mga kahiyahiyang bagay na ginawa niya, kasama ng kanyang kababata, ilang araw lang ang nakalipas. Ang sama ng loob na naipon ng matagal ay biglang sumabog. Tahimik akong nakatingin. Kay Jayang Ruotong na patuloy sa pagrereklamo, mahinahon ang tono ko, "Tama na. Maghiwalay na tayo." Namilog ang mga mata ni Jayang Ruotong, natigilan sandali. Bago ako tinitigan ng may seryosong mukha, "Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo sa akin? Wala akong oras sa biro mo." Sobrang linaw ng isip ko ngayon, mahinahon ngunit matatag ang tono ko, "Jayang Ruotong, hindi tayo bagay. Kahit sa paghawak ng relasyon o sa pananaw sa pag-aalaga sa mga magulang, hindi tayo magkasundo. Kung ganoon, mas mabuting magbitaw na lang ng maaga, para pareho tayong makalaya. Shen, ikaw ang unang nanligaw sa akin." Paulit-ulit na binibigkas ni Jayang Ruotong ang linyang ito, parang hinawakan ang huling dayami. Alam ko, aminado akong nagustuhan kita noon, ngunit pagkatapos ng ganito katagal, natuklasan kong hindi mo kayang suklian ang pagmamahal ko. Sa halip na magpahirapan, tapusin na lang natin. Paano kung hindi nasuklian? Sigaw ni Jayang Ruotong nang may pagkagalit, "Hindi ba ako bumili ng regalo sa kaarawan mo? Hindi ba kita sinamahan sa date sa ating anibersaryo? Hindi ba sapat ang ginawa ko? Anong problema mo ba? Ang mga regalo mo sa kaarawan ay pabulto, taon-taon pare-pareho. Ang pakikipag-date mo sa akin ay dahil walang oras ang kababata at mga kaibigan mo." Isa-isa kong inilatag ang katotohanan, puro kaguluhan na lang ang nararamdaman ko, Jayang Ruotong. Hindi ko kayang ibahagi ka sa ibang lalaki. Sa tingin ko, walang lalaking makakatiis na ang kanyang kasintahan ay ganito kakapit sa ibang kasarian. Kung mayroon man, sabihin na nating mababaw ang aking pananaw.
Ngunit kahit papaano hindi ko kaya. Ang dami mo nang sinasabi, ayaw ko nang pakinggan. Pinutol ako ni Jayang Ruotong, alam ko nasa init ka lang ng ulo, pero hindi ibig sabihin na ikaw ang may karapatan. Chen, isipin mong mabuti, kapag nahimasmasan ka na, lumapit ka sa akin at humingi ng tawad. Sa pagbabalik tanaw ngayon, parang gusto kong sampalin ang sarili ko ng 2 beses, Chen at Chen. Ma, susunduin ko si Chen pauwi. Nagkunwaring hindi napansin ni Jayang Ruotong ang mukha ng nanay ko, ngumiti siya at nagsabi. Nang marinig ito ni Suwankin, hindi siya nagalit. Lumapit siya kay Jayang Ruotong. Inilahad ang kamay at hinawakan ito, mahinahon ang tono, kung nais ni ate magbigay ng regalo sa bagong kasal. Hindi na kailangan pang magpaligoy-ligoy. Abala si Chen itong mga nakaraang araw, hindi na kailangan pumunta sa bahay ni ate para makipagkita. Ngunit ang regalo ay tatanggapin namin. Baliw ka ba? Biglang hinila ni Jayang Ruotong ang kamay mula kay Suwankin. Galit na sigaw, anong regalo sa bagong kasal? Kung may kasal man, ako at si Chen. Sino ka ba? Sumandal si Suwankin sa aking kandungan, nagmamaktol na sabi. Ang galing talaga ni ate sa walang hiyang gawain, hinahangaan kita. Ate Ke, hindi ito psychiatric hospital, hindi mo kailangang maging ganito ka-excited. Paano mo akong matatapang na insultuhin? Itinaas ni Jayang Ruotong ang kamay para sampalin si Suwankin, agad ko siyang hinawakan. Jayang Ruotong, tama na. Sigaw ko sa kanya, lumabas ka. Hindi ka welcome dito. Chen, ako ang kasintahan mo, hindi napigilang sumigaw ni Jayang Ruotong. Hindi ba dating kasintahan? Lumapit si Suwankin, kumindat. Walang muwang ang tono. Nauntal si Jayang Ruotong, walang masabi. Makalipas ang ilang sandali, ibinaba niya ang kanyang posisyon, may pagmamakaawa sa tono. Chen, hindi ko na kailangan ng iyong paghingi ng tawad. Simula ngayon, mag-iingat na ako sa pakikitungo sa iba. Huwag ka nang mag-alala. Pagod na talaga ako. Akala mo ba dahil lang sa kailangan ko ng paghingi ng tawad kaya tayo naghiwalay? Napatawa ako sa inis, Jayang Ruotong, hindi ka ba tumigil sa pagiging mayabang? Mayabang? Nagalit din si Jayang Ruotong, Chen. Sa tingin mo ba hindi mo gusto ang relasyong ito? Ako ang unang nagsabi ng hiwalayan. Hindi ako aatras. Isang baluktot na relasyon lang, kung ayaw, edi ayaw. Sino ba ang may gusto? Galit na galit si Jayang Ruotong, muntik nang mapailing, at itinuro ako habang sumisigaw. Huwag kang magsisi. Tumingin ako sa kanyang likuran at sumigaw ng malakas. Ang magsisi ay imposible. Ngayon ay ramdam ko ang gaan at kalayaan. At saka, Jayang Ruotong, mali ang daan mo. Pagkasabi nito, mariin kong isinara ang pinto. Gabi na nang umuwi ako. Lumapit si Suwankin, marahang minamasahe ang aking balikat. Umiti ako at hinila siya paupo sa tabi ko. Wanking, sa susunod na ilang araw, magpa-picture tayo ng kasal. Sumandal si Suwanking sa balikat ko. Mahinang sumagot at niyakap ko siya. Minsan lang ako makalanghap ng banayad niyang pabango. Bigla akong nakaramdam ng pasasalamat na nangyari iyong kahiyahiyang pangyayari noong lasing ako, kundi hindi ako magkakaroon ng pagkakataon. Makasama siya. Bumaba ako at tinanong siya, sabihin mo di. Kung hindi dahil sa sobrang inumin sa reunion ng klase, makakasama pa ba natin ang isa't isa? Siyempre. Tumugon si Suwanking ng matatag. Tinaplos ko ang kanyang mukha, naalala ang mga araw noong kolehiyo na lihim kong iniibig siya. Noon, siya ang reyna ng paaralan, ako'y isang ordinaryong estudyante na hindi man lang makalapit para makipag-usap. Kahit sabihin ni Suwanking na sigurado, alam ko sa puso ko na kung wala iyong pangyayari. Malamang hindi tayo magkikita, dahil kahit itong reunion ng klase. Kung hindi ako pinakilala ng chairman, maaaring hindi pa kita opisyal na nakikilala hanggang ngayon. Tiningnan ko si Suwanking. At sinabi ng taos puso, salamat sa pagdating sa buhay ko. Salamat din sa iyo, kinurot ni Suwanking ang pisngi ko, matamis ang ngiti. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging egg-riling. Umiling ako. Hindi lang ngayon. Noon din ni. Ako rin. Seryosong sabi ni Suwanking. Umiti ako, iniisip na nagbibiro lang siya. Kaya sinabi ko, maaaring ngayon mo lang ako nakilala, pero matagal na kitang napapansin. Simula noong kolehiyo, hindi totoo pagtutol ni Suwanking. Ano? Hindi ko masyadong naintindihan. Ang ibig kong sabihin ni, mula pa noong una ay kilala na kita. Hindi tayo ngayon lang nagkakilala. Namilipit ang labi ni Suwanking. Parang may sama ng loob. Nagulat ako, hindi ko inisip na. Si Suwanking, na laging napapaligiran ng maraming tao, ay mapapansin ang isang tulad kong walang kwenta. Kailan? Nagmamadali kong tanong pero ngumiti siya ng misteryoso. Lihim. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilaw, malinaw at maliwanag. Hindi ko napigilan, yumuko ako. Hinalikan siya sa labi.
Hindi inaasahan ni Suwan King, sandaling natigilan. Inakbayan niya ako at hinalikan pabalik. Ngayon, pareho kaming gising. Hinalikan ni Suwan King ang aking Adam's apple, paos ang boses. Inayos ko ang gulo ng kanyang buhok sa tenga. Mahinang sabi, gising tayo. Pumiti si Suwan King ng matamis. Inalis niya ang aking kurbata, seryosong tumingin sa akin. Ling Chen ni. Dapat na tayong magkaanak. Maganda ang buwan, nakakagulo ng isip. Nagyakapan kami at naghalikan, isang gabi ng kaligayahan. Pumili kami ng isang maaliwalas na araw. Nagpunta kami ni Suwan King para kumuha ng wedding photos. Pagdating sa harap ng studio, itinuro kami ng empleyado at napasigaw. Ay, sa wakas ay nagtagumpay na kayo. Ah, kilala mo ba kami? Nagtatakang tanong ko. Itinaas ni Suwan King ang daliri at pinatigil ang empleyado. Agad na naintindihan ng empleyado, hindi sinagot ang tanong ko. May promo kami ngayon. Umiti ang empleyado. Kayo ay perpektong mag-asawa. Kung papayag kayo na gamitin ang inyong wedding photos, para sa advertising ng studio, pwede kayong bigyan ng discount. Hindi ko talaga balak magpakita sa publiko. Pero nang makita ko ang pag-asa sa mga mata ni Suwan King, naluwag ako. Hinawakan ni Suwan King ang kamay ko. Mumingiti, kung isabit sa pader, makikita ng lahat ng dadaan. Nakasal na tayo at masaya tayo. Sa daan pa uwi. Pinag-iisipan ko pa rin ang sinabi ng empleyado, kasama ang misteryosong hitsura ni Suwan King kagabi. Pakiramdam ko ay may tinatago pa siyang sikreto na hindi ko alam. Kaya tinanong ko siya, Wan King, nagkita ba tayo sa harap ng wedding studio dati? Bakit mo natanong iyan? Lumingon siya sa akin. Sinabi ng empleyado na nagtagumpay tayo, ibig sabihin kilala niya tayo. Ipinaliwanag ko ang aking pagdududa. Kaya naaalala mo na? Nagkunwaring misteryoso si Suwan King. Umiling ako nang walang magawa. Pasensya, wala talaga akong maalala. Tinakpan niya ang bibig at natawa. Binilisan ang lakad, tumakbo pasulong at lumingon sa akin. Isipin mo ulit. Sumunod ako agad, binuhat siya. Ang misteryoso mo, T. Sigurado ka bang hindi mo sasabihin sa akin, asawa? Dahan-dahan siyang tumapik sa likod ko. Namula ang mukha. Nasa labas tayo, ibaba mo ako. Sa madilim na gabi, si Jayang Ruotong ay nag-iisang nalalasing sa bar. Hindi na makayanan ng kanyang kaibigan ang kanyang ginagawa. Agawin mo sa kanya ang baso. Hanggang kailan ka magiging ganito? Tumingin si Jayang Ruotong sa kaibigan. Walang laman ang mga mata. Saan mo naman nakikitang malungkot ako? Masaya nga ako eh. Bawal ba uminom ng konti? Yan ba itsura mo para bang masaya ka? Inis na sabi ng kaibigan. Nakahawak si Jayang Ruotong ng baso, tahimik lang. Jayang Ruotong, ano ba talaga ang nangyari? Tanong ng kaibigan. Tahimik pa rin si Jayang Ruotong. Tahimik siyang kumuha ng bote ng alak at diretsong uminom mula sa bibig nito. Ang hapdi ng alkohol ay kumalat sa kanyang lalamunan. Nakatitig siya sa isang sulok ng bar, malabo ang mga mata. Matagal ang lumipas. Saka siya nagsalita ng pabulong. Iniwan na ako ni Lin Chen. Paano nangyari yun? Nagulat na tanong ng kaibigan. Hindi ba sinabi ko sa'yo na puntahan mo siya at makipag-ayos? Hindi na tuloy. Jayang Ruotong, may nasabi ka na naman ba sa kanya na walang kwenta? Uminom na naman si Jayang Ruotong ng isang lago. Tahimik na siya. Biglang, may lumabas na mensahe sa telepono ng kaibigan. Matapos mabasa, nagkaroon ng komplikadong ekspresyon ang kanyang mukha. Naku, sus! Nag-reply na yung pribadong detective na kinuha ko. Hulaan mo kung ano. Si Lin Chen at yung babaeng yun ay nagpa-prenup photoshoot. Biglang humigpit ang kamay ni Jayang Ruotong na maihawak sa bote ng alak. Pumuti ang kanyang mga buko. Sabi mo, nag-alinlang ang tanong ng kaibigan. Yung sinabi sa'yo ni Lin Chen dati, totoo ba? Nagpakasal na ba talaga sila? Impossible. Bulong ni Jayang Ruotong. Parang kinukumbinsi ang sarili. Iniwan ako ni Lin Chen dahil may problema sa mga magulang namin. At sa mga kaibigan. Hindi dahil may nagustuhan siyang iba. Mahirap sabihin yan. Pabago-bago ang mundo. Payo ng kaibigan. Kanino ka ba talaga panig? Biglang itinaas ni Jayang Ruotong ang ulo, mabangis ang tingin. Tahimik na nagsara ang bibig ng kaibigan. Impossible. Lahat yan peke. Sunod-sunod na ininom ni Jayang Ruotong ang alak. Paulit-ulit na bumubulong. Mahigit 3 taon niya akong nagustuhan. Paano siya susuko ng ganun na lang? Tiyak na may misunderstanding, o kaya mali ang detective. Tiyak na mali ang sinundan. Buntong hininga ang kaibigan. Jayang Ruotong. Tigilan mo na yan. Kung hindi mo talaga makukuha, mag-move on ka na. Masama yan sa katawan mo. Kasal na sila. Kahit habulin mo pa, hindi mo na mababawi. Gusto mo pa bang papaghiwalayin si Lin Chen? Hiwalayan. Hiwalayan.
Malabo ang mga mata ni Jayang Ruotong. Ano naman kung kasal na sila? Pwede naman silang maghiwalay, di ba? Tama ba, Jayang Ruotong? Huwag ka nang magpakatanga, pwede ba? Hindi mo naiintindihan. Tumulo ang luha ni Jayang Ruotong. Mahal ko talaga si Lin Chen. Kung wala siya, hindi ako mabubuhay. Ikaw talaga, kung alam mo lang yung kahapon. Bakit mo ginawa yan? Walang magawang umiling ang kaibigan. Lunes ng umaga. Paglabas ko pa lang ng bahay, hinarang ako ng isang tao. Si Jayang Ruotong. Magulo ang buhok, mabigat ang mga earbags, mukhang pagod na pagod. Anong gusto mo? Kinusot ko ang noo, malamig ang tono. Gusto kitang makasama. Nakikiusap ang mga mata ni Jayang Ruotong. Inabot ang kamay para hawakan ako. Bawal yata yun ah. Mabilis na dumating si Suwan Kin, umagit na sa amin ni Jayang Ruotong. Matamis ang ngiti pero may distansya. Kasi kasal na siya sa akin. Ikaw pa? Nawala ng ulirat si Jayang Ruotong, itinulak si Suwan Kin sa lupa. Mabilis kong inalalayan si Suwan Kin, pinoprotektahan siya sa likod ko. Galit akong tumingin kay Jayang Ruotong. Ayokong magmura, pero ngayon kailangan ko. Jayang Ruotong. Kung may galit ka, sa akin mo ilabas. Huwag kang parang asong ulol, kumakagat kung sino-sino. Lin Chen, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Lumapit si Jayang Ruotong para hawakan ako. Umiiyak ang boses. Bumalik ako para makipagbalikan sa'yo. Di mo ba nakikita? Alam ko, mahal mo pa ako, di ba? Hiwalayan mo siya. Tayo na lang ulit magpakasal, di ba? Sige na. Ang ganda ng panaginip mo. Mariin kong tinabig ang kamay niya, walang awa. Yung dati, dalawa ang nilalandi mo, di mo naisip tong araw na to, Jayang Ruotong. Binigyan kita ng pagkakataon. Pero sa loob ng 3 taon, ni minsan hindi mo iyon pinahalagahan. Bakit ako maghihintay sa'yo? Akala mo ba gusto ko maloko? Hindi maniwala ka sa akin, wala sa kanila ang totoo. Ikaw lang ang mahal ko, nagpapatuloy si Jayang Ruotong sa pagsisinungaling nitong mga nakaraang taon. Hindi mo ba naramdaman ang pagmamahal ko? Para kang tangang inalisan ng puso, pero gusto pa ring bilangin ang tibok nito. Tiningnan ko siya ng masama, Jayang Ruotong, wag mo akong subukan. Sabi mo ikaw lang ang mahal ko, kahit ang Diyos ay pupunta sa impyerno para hanapin ang mga natatawa niyang ngipin. Bago ka magsalita, pwede bang isipin mo muna? Nakatitig lang si Jayang Ruotong sa akin. Puno ng hindi paniniwala ang kanyang mga mata, malamang hindi pa niya nakita akong ganito kasungit. Pero ganito talaga ako. Sa mga mahal ko, itinatago ko ang aking mga talim. Sa mga dapat pagalitan, hindi na kailangan maging magalang. Dahil sa 3 taon nating relasyon, hindi ko sana gusto maging masakit, pero pumunta siya rito para murahin, kaya hindi ko ito maaaring sayangin. Lin Chen, bakit ka nagbago? Nanginginig ang boses ni Jayang Ruotong. Dati hindi ka ganito. Ikaw, Li, ako'y ganito talaga. Sinabi ko ng malamig, kung gusto mo, tiisin mo. Kung hindi, umalis ka. Natigilan si Jayang Ruotong, hindi alam kung aalis o mananatili. Sa oras na iyon, umiti si Suwan Kin at lumapit kay Jayang Ruotong, sinabi, samahan kita. Tiningnan siya ni Jayang Ruotong ng masama. Sa kalaunan ay hindi nakapagsalita ng matindi at umalis na lang ng nahihiya. Bago umalis, nagsalita pa siya, Lin Chen. Huwag kang magyabang. Hindi ikaw ang nakipaghiwalay, ako ang nakipaghiwalay sa'yo. Pagkaalis ni Jayang Ruotong, itinaas ni Suwan Kin ang kanyang hinlalaki sa akin at mumiti. Ginoong Lin, hindi nagbago ang iyong husay sa pagsasalita. May pag-asa pa sa hinaharap. Hindi ako natalo, tumingin ako sa kanya nang nagtataka. Anong ibig mong sabihin? Itinaas ni Suwan Kin ang kanyang hintuturo sa kanyang bibig at mumiti ng misteryoso. Lihim. Lihim na naman, umiti ako at niyakap siya. Puno ng pagmamahal ang puso ko, ilang lihim pa ba ang itinatago mo sa akin? Malalaman mo sa tamang panahon. Sabi niya habang nakasandal sa akin, mahina. Pagkatapos nito, hindi na bumalik si Jayang Ruotong. Lalong naging matamis ang relasyon namin ni Suwan Kin. Pagkatapos ng pag-uusap ng mga magulang, napagpasyahan nilang magdaos ng isang opisyal na kasal. Sa araw ng kasal, habang naghahanda sa likod ng entablado, biglang binigyan ako ni Sumuyang ng isang pink na diary at mumiti, maligayang kasal. Ito ang regalo ng ate ko sa'yo. Saka mag-anak na kayo agad. Araw-araw ang mga magulang ko sa bahay, sumisigaw na gusto ng apo. Nakakainis. Natawa ako sa kanya, kinuha ang diary at binuksan ito. Natuklasan kong sulat kamay ito ni Suwan Kin. Oktubre 16 na, 2017, Lunes, maulap. Ngayon ay may debate sa paaralan, nabighani ako sa kabilang tagapagtanggol. Siya ang pinakamahusay na debater. Oktubre 20, 2017, Biyernes, maaraw. Sa wakas nalaman ko ang pangalan ng pinakamahusay na debater. Siya si Lin Chen.
Nobyembre 8, 2017. Miracles. Dahil sa pagkakanulo ng kaibigan. Malungkot, pero di sinasadyang narinig ang magandang balita, wala siyang kasintahan. Abril 11, 2018, Miyerkules, Maulap. Ngayon pumunta ako sa elective class, at nakita ko siyang naroon din. Sobrang swerte. Mayo 25, 2018, Biyernes, Maaraw. Hindi sinasadyang nagkaroon ako ng allergy, daming pimples. Sa daan papuntang ospital, nakasalubong ko siya. Buti na lang nakamask at cap ako, hindi niya ako nakilala. Mayo 26, 2018. Sabado, Maaraw. Nakasalubong ko siya sa parehong daan. Hindi pa rin niya ako nakilala. Nang makita niya akong nakatayo sa harap ng bridal shop, akala niya kailangan ko ng tulong. Kusa siyang nagtanong kung anong problema ko. Ang totoo, dumaan lang ako sa bridal shop, pero nang makita ko siya, hindi na ako makaalis. Saka, bago siya umalis, pinuri pa niya ako. Sabi niya, kung gusto kong subukan ang wedding gown, subukan ko lang. Kahit hindi na ako mag-asawa, okay lang. Sabi pa niya, kahit hindi niya makita ang mukha ko. Sa tingin niya, magiging maganda ako sa wedding gown. Mayo 27, 2018. Linggo Maulap, napadaan ulit sa tindahan ng damit pangkasal. Naalala ko ang sinabi niya, pumasok ako at sinubukan. Napakaganda ng serbisyo ng mga tauhan. Bago umalis, palihim nilang sinabi na inaasahan nila na susunod na dalhin ko siya. Ipinakita ko sa kanila ang litrato niya. Sinabi na tiyak na magkasama kaming darating. Hulyo 16 na, 2019, Martes. Ngayon nakita ko siyang naglalakad kasama ang isang babae. Medyo nalungkot ako. Disyembre 25, 2019, Miyerkules 9. Pasko, gusto ko sana siyang yayain lumabas, pero may nauna sa akin. Hindi ko alam kung pumayag siya. Ilang pahina pa ng diaryong ganito. Gabi-gabi ko itong binabalikan parang matamis at maasim. Simula pala noon. Napansin na niya ako. Nagsimula ang seremonya ng kasal, tumugtog ang musika. Pinanood ko si Suwan Kim na dahan-dahang lumapit sa akin na nakadamit pang kasal. Sumikat ang araw sa kanya. Para bang pinahira ng ginto, napakaganda kaya hindi ko maalis ang tingin. Nagtitigan kaming dalawa. Umiti ako at sinabi sa kanya, alam ko. Ano ang alam mo? Nagtanong si Suwan Kim ng may pag-aalinlangan. Ang sikreto mo, mahina kong sabi. Natigilan siya saglit,